Here's our chapter 3. Ito yung flow of water through soils natin. So, ito yung mga sample problems natin. So, let's start. Ayan, ito yung problem natin. Let's read. For a constant head laboratory permeability test on fine sand, the following values are given. So, dito refer to the figure. Length of specimen, 10 inches. So, ilagay na natin. Actually, ito yung constant head laboratory permeability test. So, dito siya ginawa. So, ito yung solid specimen natin. And then, ito yung mga porous stone. Ayan. So, dito sa porous stone, dito yung tumatagos yung tubig. Yan. So, dito, lagay natin length of specimen. So, dito, yung soil sample natin ito from here hanggang dito. 10 inches daw yan. Ayan. And then, yung diameter of specimen, that is 2.5 inches. So, dito, yan is yung length, dito na lang. Yung diameter ng specimen natin, di ba ito? Since, di ba ito naka-2, ay dito na lang sa taas. Di ba ito naka-side view? So, kapag tinignan mo siya sa top view, so, ang magiging ano niyan, tsura niyan, ganyan. So, yung diameter daw ng specimen natin, this is 2.5, ayusin natin. D is equal to 2.5 inches. Tapos, yung head difference natin, so that is 22 inches. So, pag sinabing head difference from inflow, ang pagkuha ng head natin from inflow, ayan, from inflow hanggang dito sa may outflow. Ayan. So, tandaan natin na yung head difference from inflow hanggang dito lang sa may outflow natin. So, dito, itong graduated flux na to, hindi na siya kasama sa system natin. So, dito, not included in the system natin. So, ito yung system natin, ito. So, yung head difference natin from inflow to outflow, so this is 22 inches. Ayan. So, 22 inches. Ayusin natin. Ayan. Tapos, sabi niya dito, water collected in 2 minutes is equal to 0.04 cubic inch in 2 minutes. So, ito yung water collected, ito yung volume natin. Ayan, volume. Tapos, yung 2 minutes, ito yung time natin. Tapos, the void ratio of the specimen is 0.34. So, ito yung void ratio dito sa may solid specimen natin. Ayan, pinapahanap sa atin yung conductivity or the hydraulic conductivity, discharge velocity, and the seepage velocity and inches per minute ng solid specimen natin. So, let's start. Una, letter A, yung conductivity natin. Or yung K. So, dito, pwede natin gamitin yung KIA. Diba, yung discharge is equal to K, yung hydraulic conductivity natin, times yung hydraulic gradient, times yung area. Ayan. So, kunin muna natin itong discharge natin, or the Q. Since, diba, ito yung volume, times yung divided by sa time natin. So, this is 0.044 cubic inch divided by yung time natin na 2 minutes. So, 0.022 cubic inch per minute yung discharge natin. And, kunin natin itong hydraulic gradient natin na I is equal to H over L. So, yung H natin dito is yung head difference natin from inflow to outflow. So, that is 22 inches. And then, yung length ng soil sample natin or the soil specimen, that is 10 inches. So, ito maka-cancel. So, 2.2. Ayan. So, yan yung hydraulic gradient natin. And then, yung area ng soil sample natin, di ba, pi over 4 d squared. Binigay yung diameter na 2.5 squared. So, this is 25 16 pi inches squared. Ayan. So, ngayon, nakuha na natin yung ito, yung Q, discharge, hydraulic gradient natin, and then the area. So, di ba, doon sa test natin is, di ba, yung constant head test natin. Di ba, yung formula natin doon is yung volta. And so, dito, pwede natin siyang i-derive dito. Since ito K, labas natin tong K. So, volume, yan na, volume, divided by yung time, yan yung Q natin. T na lang, T is equal to yung K natin, and then, hydraulic gradient na H over L. Tapos, yung area natin,
Ayan, so ilabas natin ito, yung K. So ito mapupunta dito, tapos L, tapos T, yung time natin, tapos yung H, ayan, tapos yung H, yung hydraulic, ito, yung head loss natin, H, ayan. So, pwede natin gamitin to. Yan, yung na-derive ng formula, yan yung hydraulic conductivity sa constant head test. So, ang ano natin dito is the volta. Ayan. So, pwede natin gamitin to or itong, ito, yung Q, yung Kia. Ayan. So, ito na lang gamitin natin. Q, since, di ba, binigay na, nakuha na natin. So, this is, ayan. So, 0.022 cubic inch per minute times 2.2 times pi over 4, 25 65 inches squared. Ayan. So, dito makancel to. May matitirang isang inches. So, K now is, this is 2.0371 times 10 raised to negative 3. Tapos, yung unit natin is inches per minute. Ayan. So, ito yung sagot natin. So, yung hydraulic conductivity, ito yung paano ba kabilis yung pag-flow ni water doon sa sand natin or doon sa fine sand natin. So, ito yung nakuha natin. So, this is 2.0371 times 10 raised to negative 3 inches per minute. So, mabagal yung pag-flow ni water doon sa fine sand natin. Since fine sand is medyo, ano siya, dikit-dikit, ganon. Kaya, medyo mabagal yung pagdaloy ni water doon sa ano. Yung hydraulic conductivity, dito yung mabagal ba siya or mabilis. Ayan. So, dito pwede nyo ring isalpak, i-direct nyo na dito yung ano natin, yung mga nakuha natin. Dito yung, ito yung volume times yung length natin na 10 inches divided by yung time, tapos yung area times yung head difference natin or the head loss, itong H. So, pwede nang isalpak dito sa derived formula natin na ito. So, this is the volta. K natin. Kapag constant head test tayo. So, next tayo is yung letter B, discharge. So, yung discharge velocity, ito naman yung V natin. Ito yung pagdaloy ni tubig doon sa buong system natin, doon sa mismong pipe natin, doon sa whole system. So, pwede natin siyang makuha, di ba yung Darcy law, yung velocity natin doon is V is equal to hydraulic conductivity times the hydraulic gradient. Ayan, so Q, yung Kia ulit. Ayan, so dito, pwede nating ipalit dito yung V. Yan yung discharge velocity natin. So, yan, ilabas natin V is equal to Q divided by the area. Ayan. So, nakuha na natin itong Q, yung discharge natin. So, this is 0.022 cubic inch per minute divided by yung area na nakuha natin kanina na ano ba yun? Pi over 4. 2.5 squared. Ayan. So, dito, makancel to. Since, di ba, dito yung ano natin dito, unit natin is inches squared. Makancel yan. So, V, or the discharge velocity na makukuha natin dyan is 4.482 times 10 raised to negative 3. Tapos, yung unit natin is inches per minute. So, yan yung velocity. Oo, yung discharge velocity natin doon sa whole system. Ayan. So, next naman is yung seepage velocity. So, si seepage velocity, ito naman yung pagdaloy nung tubig doon sa mga voids natin. So, seepage velocity. Or ito yung VS. So, VS, discharge velocity divided by yung N natin or yung porosity. So, di ba binigay sa atin yung void ratio na 0.34. So, pwede natin gamitin is yung porosity is equal to E divided by 1 plus E.
0.34 divided by 1 plus 0.34. So, yung porosity natin, so that is, ilan to? Compute natin, 0.34 divided by 1.34. 0.254. Tama ba? Yan. So, now, yung seepage velocity natin, isalpak natin. So, yung nakuha natin na discharge velocity, 4.482 times 10 raised to negative 3 inches per minute divided by itong porosity natin. So, that is yung voids natin. Ayan. So, seepage velocity, 4.482 divided by 0.254. So, ito ay 0.0176 yung unit natin na inches per minute. So, yan yung pag-flow ni water doon sa mga voids natin. Ito yung next slide natin. Yung discharge velocity, ito yung pagdaloy or pag-flow ni water doon mismo sa whole system natin. So, ganun yung discharge velocity. While yung seepage velocity, ito yung pag-flow ni water doon sa mga voids natin. 'Di ba? Yung sample natin is di ba, yung fine sand. So, yung fine sand, hindi naman yan totally na magkakadikit-dikit talaga. So, meron pa rin mga gaps yan na maliliit. Ayan, mga gaps. So, dyan dumadaloy si tubig. Ayan, yun dyan sa mga tiny gaps na yan. So, yan yung seepage velocity. Ayan, so, ang tandaan nyo lang, pag discharge velocity, whole pipe. Ayan, doon mismo sa whole system natin. And then, kapag seepage velocity, doon sa mga tiny gaps or doon sa mga voids natin. Ayun, so, yun yung mga empty spaces natin. So, yan yung mga sagot natin for this problem.